Una sa lahat, sawa, 2 oras lumambitin sa poste na yan sa Calasiao, Pangasinan. Maraming nakiusyoso at nagdulot tuloy ng traffic. Ang buong detalye, abangan maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Vice President Sara Duterte kinundinang anyay patuloy na signature buying sa Davao City para sa Cha-Cha. Lumabong budget ng distrito ni Congressman Paulo Duterte na silip naman ng Kamara. Senator Jinggoy Estrada mananatili raw sa Senado hanggat hindi pa final ang executoryang hatol sa kanyang guilty sa bribery ayon kay Senate President Mig Zubiri. Concert ng Coldplay sa Philippine Arena nagdulot ng matinding traffic sa NLEX. Pangulong Bongbong Marcos kasama sa mga nanood. Abandonadong kotse sa Las Piñas, inakalang may bangkay dahil sa masangsang na amoy, pero may ibang tumambad sa mga otoridad. Fluvial Parade para sa Sinulog Festival sa Cebu, kasado na. At kilalanin ang cast ng Miss Saigon in Manila. Lea Salonga may mensahe sa bagong gaganap na Kim. Kinundina ni Vice President Sara Duterte ang umano'y signature buying para sa People's Initiative ng Charter Change. Ang Kamara naman, sinisilip ang umano'y lumobong pondo ng distrito ng kapatid ni VP Sara na si Congressman Paulo Duterte. Trabaho lang daw at wala yang kinalaman sa Cha-Cha. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Ingatan ang saligang batas. Yan ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng issue ng umano'y signature buying para sa isinusulong na People's Initiative sa pag-amyenda sa konstitusyon o charter change. Sa kanyang pahayag sa social media, sinabi ni VP Sara na patuloy daw ang pagpapapirma kapalit ng pera sa Davao City at iba pang bahagi ng bansa. Pagsasamantalaan niya ito sa mga mahihirap at kanilang karapatan na makapagdesisyon ng malaya, walang takot o anumang impluwensya. Nagpapakita rin niya ito ng kawalan ng pakialam ng ilang opisyal ng pamahalaan sa tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Babala pa ng bise sa publiko, meron aniyang seryosong kapalit ang tinatanggap na suhol kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Pinatutunayan lang din daw ng mga nagsusulong nito na hindi nila nakikita ang mga totoong problema ng ating bansa at kung paano ito masusolusyonan. Bago yan, ipinahayag na ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kanyang pagtutol sa isinusulong na People's Initiative sa kanyang distrito. Pagsisiwalat pa niya, inalisan daw ng budget ang kanyang distrito. Mula 2 billion pesos, bumaba na lang sa 500 million pesos ang kanilang pondo sa 2024 approved budget. Dahil dito, pinatignan ni House Appropriations Committee Chairman Elizalde Co ang budget ng distrito ni Congressman Duterte. Ayon kay Co, lumalabas na mula nang maupo bilang kinatawan ng distrito noong 2019 si Pulong, umakyat umano ang alokasyon sa kanyang distrito sa 13 billion pesos noong 2020, 25 billion pesos sa sumunod na taon at 13 billion pesos noong 2022. Suma total, umabot daw ito ng 51 billion pesos. Well, kung titingnan niyo po, divide mo sa Davao City ang 51 billion, dapat bawat pamilya, milyonaryo na po. So, it's not, it's, kailangan lang ho talaga siguro, may tinatawag tayong sunset. Hindi naman ho pwedeng lahat sunrise. Depensa ni Ko, wala raw itong kinalaman sa pagtuligsa ni Pulong sa Cha-Cha. We cannot tolerate kasi yung 51 billion na allegation, yung mga sobra-sobra na, especially the Holy Land na tinatawag, Davao, sabi nila, sobra-sobra na yun. So, kailangan na ulit na ibalik dun sa mga nawalan na distrito. No? Sa puna naman ng ilang kritiko na nagagamit ang pondo ng bayan sa umano'y hidwaan ni House Speaker Martin Romualdez sa mga Duterte, sagot lang dito ni Congressman Co. Ang nangyayari po na we're just doing the right thing. Katulad po ng confidential
controversial fund. Ang confidential fund po is mas masama kaysa Napoles Fund. Mas matindi po yan. Laging bilin po ng aming speaker, do the right thing. Iginiit din ni Ko na walang nagagamit na kahit 5 pondo ng bayan sa pagsusulong ng charter change. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mananatili raw na senador si Jinggoy Estrada hanggat hindi pa final ang executory ang hatol sa kanyang guilty para sa mga kasong direct at indirect bribery kaugnay ng PDAP scam. Inabswelto naman siya sa kasong pandarambong. Narito ang aking report. After 1 decade, my case has already been resolved. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder o pandarambong si Senator Jinggoy Estrada. Kaugnay ng pagbulsa umano niya ng 183 million pesos sa Priority Development Assistance Fund o PDAP scam noong 2014. Nakipagkuntsabahan daw si Estrada para mailipat ang kanyang PDAP sa mga bogus na non-government organization o NGO ng binansagang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Base sa 396 na pahinang desisyon ng korte, hindi napatunayan ang sabuatan ni Napoles at Estrada. Ang sigurado raw na magkakonsyaba ay si Napoles at ang Deputy Chief of Staff ni Estrada na si Pauline Labayen. Hindi raw masasabing kasabwat si Estrada dahil lang pinirmahan niya ang mga endorsement letter ng paglilipat ng kanyang PDAP papunta sa NGO ni Napoles. Hindi rin naabot sa 10 milyong piso ang perang nakulimbat umano ni Estrada. Sa batas, 50 million pesos o higit pa ang threshold para maituring itong plunder o pandarambong. That means to say that I did not steal anyone. I did not steal any money. I did not receive any money. This is a vindication of my name, and I am emerging victorious at this point. Pero kahit inabsuelto si Estrada sa kasong plunder, hinatulan naman siyang guilty beyond reasonable doubt para sa isang count ng direct bribery at 2 counts ng indirect bribery. 8 hanggang 9 na taong kulong at multang 3 milyong piso ang parusa sa direct bribery, habang 2 hanggang 3 taong kulong naman sa indirect bribery. Napatunayan ng Sandigan Bayan na nakatanggap ng 1 milyong pisong suhol si Estrada at pumasok ito sa kanyang bank account noong September 18, 2008. Nagtutugma yan sa record ng testigong si Ben Hurluy at maging sa report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa indirect bribery naman, tumanggap daw ang senador ng 1.5 million pesos na ipinadaan sa socialite na si Ruby Tuason galing kay Napoles. Dahil tinanggap daw ito na Estrada at itinabi ang pera, indirect bribery na itong maituturing. I am so surprised since based on the information sheet, there was no bribery or indirect or direct bribery filed in the information sheet. It is only the case of plunder. And I have been already acquitted. I have been exonerated of plunder. Kabilang sa parusa ni Senator Estrada ang pagsuspindi sa kanya sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Iaapila raw ito ng kanyang kampo. Nothing is final, okay? That is appealable. We will file the necessary motion for reconsideration before the Sandigan Bayan. And yes, I will instruct my lawyers to, again, to exhaust all legal options, all legal remedies. None of the witnesses stated that he received any money or consideration. So we don't understand kung anong basis ng bribery nila. Until it becomes final, he still can hold office. Ayon naman kay Senate President Big Subiri, hanggat hindi pa final ang executory ang hatol kay Estrada, pwede raw niyang ituloy ang kanyang tungkulin bilang senador. Sa kaso naman ni Napoles, absuelto rin siya sa plunder case. Pero guilty naman siya sa 7 counts ng corruption of public officials na may parusang pagkakakulong ng 14 na taon at multang 29 million pesos. Isinantabi naman muna ang kaso sa iba pang pinaghahanap na akusado, kabilang ang dating staff ni Estrada na si Pauline Labayen. Guilty sa kasong bribery at indirect bribery pero not guilty naman sa plunder si Senator Jinggoy Estrada. Ano pong kaibahan ng dalawa at bakit may ganong paghihimay ang Sandigan Bayan? Ito'y may kinalaman sa pork barrel case si Senator Jose Ejercito Estrada at Janet Lim Napoles kung saan naakusahan ng dalawa ng pandarambong ng 183 million pesos na pork barrel funds. Mahigit isang dekada na ang nakakaraan. Balikan lang po natin yung mga nangyari. Si Napoles ay nagmamay-ari ng JLN Corporation na tinatag niya para pagsamantalaan ng mga pork barrels ng mga senador at mga congressmen. Paano po ito ginagawa? Ayon sa kanyang mga sariling tauhan na kalaunay kumanta, kinukunsyaba ni Napoles ang ilang mga senador at congressman na maglaan ng kanilang pork barrel para sa mga pekeng NGO na kanyang binubuo. Totoong pera para sa mga pekeng NGO na may mga
pekeng proyekto. Ano ang hatian? Ayon sa mga tumestigo sa korte, 40 hanggang 50% ng pondong yan ibabalik po sa mga mambabatas bilang kanilang komisyon o kaya kickback. Ang natitira, paghahatian ni Napoles at iba pa ng kanyang mga kinuntsaba. Sa kaso na sinampa ng Ombudsman laban kay Napoles at Estrada, ginit ng mga prosecutor ang kasong plunder o ang pandrambong ng pera ng bayan na hindi bababa sa 50 million pesos. Binuo ni Napoles ang mga sumusunod na pekeng NGO para dito. Ang National Agribusiness Corporation o NABCOR, ang National Livelihood Development Corporation, ang Technical Resource Corporation, ang masaganang ani para sa Magsasaka Foundation at ang Social Development Program for Farmers Foundation. Ayon na rin sa mga naunang mga hatol, malinaw ang hocus-pocus at malinaw ang pagnanakaw. Pero kung ganon, bakit acquitted sa plunder kung meron bang direct at indirect bribery? Ang sabi kasi ng Sandigan Bayan, ang malinaw na pandarambong ay ang panig o sa panig ni Deputy Chief of Staff ni Estrada na si Pauline Labayen. Si Labayen po hanggang ngayon hindi pa rin nahahanap. Si Labayen kasi ang tanging humaharap kay Napoles at tumatanggap ng mga komisyon. Ang hindi malinaw kahit sa korte kung papaano hindi nahalata ni Estrada ang pagnakaw ng 100 milyong piso ng kanyang mga pork barrel funds. Ito ang dahilan kung bakit not guilty si Estrada sa plunder. May nakawan nga na nangyari pero hindi direktang maitukoy ito kay Estrada dahil ang mismong nag-endorse ng mga pag-endorse sa mga peking NGO para sa kanyang pork barrel ay hindi naman daw paglabag sa batas at hindi naman direktang pruweba ng korupsyon. Ngayon, saan pumasok po yung direct at ang indirect bribery? Bigyang halaga ng korte ang halimbawa, testimonya ng negosyanteng si Ruby Tuason, ang middleman ni Janet Napoles. Ayon kay Tuason, tumanggap si Estrada ng 1 milyong piso, ilang milyong piso galing kay Napoles. Ayon kay Tuason, personal pa niyang dineliver ang perang ito sa bahay ni Estrada sa San Juan. Sinabi pa raw ni Tuason kay Estrada na personal na ang perang dinideliver niya ay advance commission mula kay Napoles. Kalaunan ay pinabalik ni Estrada ang pera kay Napoles pero ayon sa Sandigan Bayan, ito'y huli na. Pero ngayon, kinikwestiyon ng mga abogado ni Estrada kung paano siya nahatulan ng kasong bribery, gayong hindi naman ito kasong sinampa laban sa kanya ng ombudsman. Ang sinampa kasing kaso laban sa kanya ay plunder. Ayon po sa Sandigan Bayan, pasok ito sa variance doctrine sa ilalim po ng Rules of Criminal Procedure. Sa pinakasimpleng paliwanag, kahit iba sa akusasyon ang napatunayan sa korte, may kaunting flexibility ang isang hukom basta't hindi po ito masyadong nalalayo. Halimbawa, bagamat magkaiba sila, ang plunder ay maaring may kasamang bribery. Pero hindi naman lahat ng bribery ay plunder. Asahan na ang matinding traffic ngayong gabi sa NLEX dahil sa concert ng British rock band na Coldplay. Nasa frontline ng balita yan si Rainiel Pawi. Halos buong maghapon, bumper to bumper ang mga sasakyan sa Balintawak Toll Plaza hanggang sa Ciudad de Victoria rito sa North Luzon Expressway dahil sa concert ng Coldplay. Ang motoristang si Jonel na pabungabon Nueva Ecija, alauna pa lang ng hapon nang maipit na siya sa traffic. Ang karaniwang 3 oras na biyahe, mukha raw madodoble. Siyempre, hassle po kasi tatagal sa traffic. Mas makakatagal sa pupuntahan. Sa gasolina, mas mahal din. Kasi pag mas traffic, mas sa gas. Kasi ka lang, paabante-abante ka lang. Ayon sa pamunuan ng NLEX, alas 12 ng tanghali nang magkaroon ng build-up sa Balintawak Toll Plaza at mga kalapit na lugar ng Philippine Arena. Magkahaluyang magwi-weekend sa probinsya at mga manonood ng Coldplay concert gaya ni Madel. Medyo hassle but we really expected it naman. So, ayun. Very excited to go there. Feeling ko mawala naman yung pagod and the traffic, di mo na siya maiisip once nandun ka na sa concert. Upang maibsan ng traffic, nagdagdag ng cash lane sa Balintawak Toll Plaza. Kasi usually tatlong available cash lanes lang po natin yung nandito sa plaza. Pero sa ngayon meron po tayong 5. Sa bahagi naman ng Philippine Arena, halos wala ng galawan ng mga sasakyan. Dito po sa may Ciudad de Victoria, kami po ay nag-deploy po ng around 160 personnel po, from parking management po up to yung traffic management po dun sa papasok at palabas ng Ciudad de Victoria.
Pinayuhan din ang mga motorista na Pabukawe at Santa Maria, Bulacan na gamitin ang alternatibong ruta at lumabas sa Marilao at Tambubong exit. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Naki-concert din sa Philippine Arena si Pangulong Bongbong Marcos. Nakuhanan pa ang Pangulo na nasa loob ng concert venue. Kinumpirma ng Malacanang na nanood nga ng Coldplay concert ngayong gabi si PBBM. Abiso naman po sa mga motorista, magpapatupad muli ng taas presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Nakaambang tumaas ng 65 hanggang 85 centavos ang kada litro ng gasolina, habang 45 hanggang 65 centavos naman ang posibleng madagdag sa kada litro ng diesel. Asahan naman na walang paggalaw o di kaya ay magro-rollback ng 10 sentimo ang kerosene. Ito na ang magiging ikatlong sunod na oil price hike sa pagpasok ng 2024. Ayon sa Department of Energy, nakakaapekto sa presyo ang lumalalang tensyon sa Middle East, kabilang ng pag-atake sa mga barko sa Red Sea at missile strike ng Iran sa Syria at sa Iraq. Planuhin na ang bakasyon mga kapatid, may long weekend na naman sa Pebrero. Idineklara ng Malacanang ang February 9, araw ng Biyernes, na Special Non-Working Day. Para yan sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Sa February 10 talaga ang Chinese New Year na pumatak sa araw ng Sabado. Una nang dineklara ng palasyo na Special Non-Working Day. Susunod, kotseng inakalang may lamang nangangamoy na bangkay, lechon lang pala. Lalaki patay matapos pagbabarilin sa inuupahang bahay sa Pasig. Mga salarin, nasa pool sa CCTV. At libo-libong deboto sa Cebu, maagang nakiisa sa mga unang aktibidad para sa Sinulog Festival. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Inakalang bangkay ang nasa loob ng isang abandonadong kotse sa Las Piñas dahil sa masangsang itong amoy. Pero nang silipin ng mga pulis, panis na lechon pala ang laman. Nasa Frontline na balitang yan, Camille Samonte. Inireklamo ng mga residente ang kotse na ito na nakaparada sa isang subdivision sa Las Piñas City. Umaalingasaw daw kasi ang masangsang na amoy mula sa likurang bahagi ng sasakyan. Hinala ng mga taga roon, baka may naaagnas ng bangkay sa loob ng kotse. Agad namang rumesponde sa lugar ang mga pulis at nang buksan nila ang trunk ng sasakyan, wala namang bangkay. Ang mabahong amoy dahil pala sa panis na lechon. Ang amoy ng karne ng baboy at karne ng baka ay katulad din ng sa taong patay. Ganun yan eh. Halos nagkakahawig, nilalangaw din. Kaya nilalangaw kasi yung yung sasakyan. So nung binuksan, yun ang tumambad. No, yung lechon ulo, no, at yung iba pa. No, siguro marami siya eh. So talagang mangangamoy. Kinilala ang may-ari ng sasakyan na si Harold Malabanan na iwang nakaparada sa tabing kalsada ang kotse ni Malabanan matapos siyang arestuhin kahapon ng madaling araw. Pauwi na raw si Malabanan sa kanyang pamilya sa naturang subdivision, dala-dala ang mga pasalubong niyang pagkain. Nang makipagtalo siya sa mga security guard ng subdivision at tinutukan pa raw ng baril. Nagpakilala pa raw si Malabanan na isang NBI agent. Inireklamo siya ng grave threat pero na-dismiss din kalaunan matapos makipag-areglo ang mga complainant. Na-offend siya doon sa ayaw siya kagad papasukin. Kaya sabi niya, ayaw niyong buksan habang tutok niya yung baril doon sa mga security guard na nagmaman ng post. Then, after the incident, our personnel at Talon Police Substation were requested and called upon by the security guards for police assistance. Nakita nila na nagtatalo yung both sides. Kaya inaresto nila ito at inimbestigahan nila ito. Bukod sa napanis na pagkain, na-recover din sa sasakyan ng isang baril, mga bala at bote ng alak. Dahil dito, hindi pa ibinabalik ng pulisya kay Malabanan ng kotse habang iniimbestigahan pa kung totoo siyang NBI agent at kung may lisensya ang kanyang baril. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa inuupahan niyang bahay sa Pasig. Ang pagtakas sa mga suspect nasa pool sa CCTV. Nasa Frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo.
Kita sa CCTV na ito ang sunod-sunod na pagpasok ng 3 lalaki sa isang eskinita sa Barangay Kapasigan, Pasig City, pasado alas 10 kagabi. Makalipas ang 5 minuto, nasa pool sa isa pang kuha ng CCTV ang pagtakbo nilang 3 palabas ng eskinita. Ang isa, tila may hawak pang baril. Sila ang mga itinuturong suspect sa pagpatay sa 36 anyos na si Mark Pablo sa loob mismo ng kanyang inuupahang bahay. Ayon sa pulisya, may tama ng baril sa dibdib si Pablo. Nakita pa raw mismo ng ka-live-in at anak ng biktima ang pamamaril. Nasa loob sila ng bahay nang biglaan silang pinasok ng 3 kalalakihan. Matapos yung pamamaril ay agad na tumakas. Tinutugis na ang 3 suspect. Inaalam na rin ang motibo sa krimen. Posible umanong may kaugnayan ito sa iligal na droga dahil dati nang may kaso ang biktima. May mga nakita po mga paraphernalia po doon at mayroon din po nakitang droga. So basically, yun muna yung tinitignan nating anggulo. Involved siguro sa drugs. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nasunog kanina ang isang residential area sa bahagi ng Welcome Rotonda sa Quezon City. Mag-alas 6 ng hapon nang mabalot ng usok ang 2 palapag na gusali sa barangay Don Manuel. Makalipas ang ilang minuto, nagkaroon na ng pagliyab na sinundan ng pagsabog. Napatakbo ang mga residente. Sa isa pang video ng netizen, kita ang pag-apula ng mga bombero sa sunog. Mabilis kumalat ang apoy. Maya-maya pa dumating na ang maraming fire trucks. Wala pang kalating oras, dideklara na itong fire under control. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Mga kapatid, magiging maulan ng weekend sa ilang bahagi po ng bansa. Epekto yan ng amihan, pati na ng easterly, so yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Kalat-kalat at mahihinang pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Easterlies at localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa Metro Manila at mga natitirang lugar sa Luzon at Visayas. May tsansa rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao lalo na sa hapon at gabi dahil pa rin sa easterlies at localized thunderstorms. Wala namang sama ng panahon na nakikita sa loob at labas ng ating bansa. All set na po ang Cebu para sa Sinulog Festival sa Linggo. Kasado na rin ang Fluvial Parade bukas. Nasa frontline ng balitang yan, Laila Pangilinan. Bit-bit ang imahe ng Santo Niño. Libo-libong deboto ang maagang nakiisa sa Walk with Mary sa Cebu City. Isa yan sa mga unang aktibidad ng taunang kapistahan ng Senyor Santo Niño. Ipinrosisyon dyan ang patron ng Cebu, ang Our Lady of Guadalupe, at dinala sa Basilica Minore del Santo Niño kung saan nakaabang ang kanyang anak, ang Holy Child na si Santo Niño. Nagdaos doon ng misa, saka isinagawa ang traslasyon na nilahukan din ng libu-libong deboto. Pero hindi pa yan ang highlight ng pista. Marami pang dapat abangan sa Sabado at Linggo sa Sinulog Festival. Isa na riyan ang Fluvial Parade na gaganapin bukas. Mula sa Rafael Ramos Naval Base sa Lapu-Lapu City, isa sa kayang imahe ng Santo Niño sa passenger ro-ro vessel na siyang magsisilbing galyon ngayong taon sa reenactment ng pagdating ni Ferdinand Magellan sa Cebu. Yung area of operation niya is from Santander to Dumaguete and vice versa. So ang total passenger capacity niya is 403. And of course, ang i-implement lang natin dyan is as per regulation kasi is yung 75% lang the total capacity. Kasi para hindi tayo masyadong crowded kasi alam naman natin na dapat very solemn doon sa loob ng, ng barko. Nasa higit 200 bangka na ang nagparehistro na sasama dyan na pagsusumitihin ang manifesto para sa kaligtasan ng mga pasahero at bangkero. Samantala, kasado na rin ang pagtatanghal ng inaabangang Fiesta Senior Grand Ritual Showdown. Gaganapin yan sa South Road Properties Ground sa Linggo. Kung nung nakaraang taon, lupa at magraba ang daanan ng mga tao, ngayon, sementado at aspaltado na ang venue. May bubong na rin at industrial fans. We have to come out something better than, and in fact, we're also preparing it as part of the venue ng palarong pambansa.
May float at street dancing parade din na dapat abangan sa linggo. Kaya kahit mga dayuhan, excited nang makisaya sa Sinulog Festival. And we're all here for the Sinulog Festival. We heard so much about it, and we're very excited to be here. We're waiting to see the colors, the dancing, the atmosphere is gonna be the first time for us. Inaasahang aabot sa 5 milyon ang makikisaya sa Sinulog Festival ngayong taon. Dahil dyan, 4,000 security personnel ang ipinakalat sa buong lungsod. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, sawa, palaisipan kung paano napadpad sa posting yan sa Pangasinan. Internet celebrity na si Tony Fowler nagpiyansa matapos kasuhan dahil sa kontrobersyal niyang music video. At kilalanin ang 4 na Pinoy na kabilang sa cast ng Miss Saigon in Manila. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nagdulot ng matinding traffic ang siyam na talampakang sawa na lumambitin sa isang poste sa Pangasinan. Ang ahas mukhang nakuryente. Nasa Frontline na balitang yan si Brian Basa. Sawa sa poste. Hindi ko alam kung paano napunta dyan yan. Pinagkaguluhan ng mga motorista ang nakalambiting sawa sa poste ng kuryente sa Kalasyaw, Pangasinan. Ang ilan sa kanila, sinubukan pang sungkitin ang nakapulupot na sawa. Nagdulot naman yan ng matinding traffic sa lugar. Ayon sa uploader ng video na si Rustan, maski siya ay nagtataka kung paano nakaakyat doon ang sawa. Nakita ko na may sawa na nakasabit sa kuryente mismo. So, sabi ko parang imposible. Paano kaya nakaakyat yung sawa doon sa poste ng ganong kataas? Napag-alamang isang reticulated python ng ahas at nasa 9 na talampakan ang haba nito. Nakalawit siya eh. Maraming nagpanik, sir. Maraming nagpanik, lalo na yung mga papasok ng mall. Inabot ng 2 oras ang pagkuha sa sawa, pero patay na ito nang maibaba ng mga rescuer. Pansin ko doon sa parting ulo niya na medyo nangitim na. Parang natutumba. Tapos yung parting labi niya, sabay baba, namaga na siya. Kaya posible yun, sir, na nakuryente muna siya bago namin siya nakuha. Hindi naman ito nagdulot ng brownout sa lugar. Agad ding nilibing ng mga otoridad ang sawa. Panawagan nila sa mga residente, agad tumawag sa mga otoridad kung makakitang muli ng ahas o sawa dahil ipinagbabawal ang paghuli at pagpatay sa mga ito. Kasama kasi ang mga sawa sa protektado ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nagpiyansa ang social media personality na si Tony Fowler matapos ilabas kanina ang kanyang arrest warrant. Ipinagutos ng Pasig City Regional Trial Court ang pag-aresto kay Fowler dahil sa umunoy paglabag niya sa Cybercrime Prevention Act. Kaugnayan ng isa niyang kontrobersyal na music video. Agad din siyang nakapagpiyansa sa halagang 120,000 pesos. September 2023 nang sampahan ng kaso si Fowler ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Showbiz Tonight na tayo. Pasabog sa revelation ang finale ng hit kapatid Dreamscape series na Senior High. Nakaligtas sina Sky, played by Andrea Brillantes, at Zee, played by Daniela Straner, sa kamay ni Governor Acosta na ginampanan ni Mon Confiado. Nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng kambal ni Sky na si Luna. Ang suspect, si Gov Acosta na buhay pa. Officially mag-on na rin sina Tim at Poch, played by Zaijan Haranilla at Miggy Jimenez. At eto pa, buntis ang role ni Cyril Manabat na si Roxy. Ang ama ay si Archie, played by Elijah Canlas. An ender to remember ang finale ng Senior High, lalo't #1 trending ang hashtag Senior High graduation. Another chapter begins. Bring it on, life! 4 na powerhouse Pinoy performers ang kasama sa cast ng musical na Miss Saigon in Manila. Sa anunsyo ng GMG Productions, ang 19-year-old Pinay na si Abigail Adriano ang gaganap bilang bida na si Kim. Si Leia ang gumanap sa role na yan sa West End production noong 1989 at sa Broadway noong 1991.
Kasama rin sa cast ang Filipino-Australian na si Sean Miley Moore bilang engineer. Isa pang Pinay na kabilang sa cast ang aktres na si Kiara Dario na gaganap bilang si Gigi. Ang Filipino-Kiwi naman na si Lawrence Mossman ang napiling gumanap sa role ni Tuy. At speaking of OG Kim na si Leia, may nakaka-touch siyang mensahe para kay Abigail. One piece of advice I think that I can impart is just to enjoy every moment of the process of creating this character. But create something that you can call that is absolutely yours. Break a leg, have a wonderful time. Patikim pa lang yan sa ating showbiz tonight at dyan lang kayo mga kapatid. Abangan ang nakakalulang trip ng magkakaibigang yan sa Brazil. At the Eras Tour ni Taylor Swift sa Singapore, magbebenta pa ng mas maraming tickets. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Labing-apat ang patay habang 2 ang nawawala matapos tumaob ang isang bangka sa India. Kabilang sa mga nasawi ang 12 bata at 2 guro. Nasagip naman ng mga rescuer ang iba pang batang sakay ng bangka. Nagpipiknik sila sa bangka nang bigla itong tumaob sa lawa. Hindi pa tiyak kung ilan ang sakay ng bangka pero posible raw na overloading ang dahilan ng disgrasya. Nagpaabot na ng pakikiramay ang gobyerno ng India at nangakong magbibigay ng tulong pinansyal sa mga naulilang pamilya. Trending ngayon sina dating 4-minute member Yuna at former highlight member Junyoung dahil sa usap-usapang magjowa na raw sila. Good news naman sa mga Swifties dahil may extra tickets pang ibebenta para sa The Eras Tour sa Singapore. Narito ang report. The more the merrier. Para sa concert ni Queen Taylor Swift, madadagdagan pa ang ibebentang tickets para sa The Eras Tour sa Singapore. Pero para lang ito sa selected fans. Inanunsyo yan sa X ng verified fan page ng The Eras Tour. First come, first served basis ang pagbili sa additional tickets na bubuksan sa January 25 at 10 a.m. This March 2 hanggang 4 at March 7 hanggang 9 ang concert ni Tay-Tay sa National Stadium sa Singapore. IVE is back, featuring ang bago nilang music video na All Night. Pero ang pasabog, kakolab nila dito ang Phil-Am singer and rapper na si Sawi T. Remake yan ng 2013 song na All Night ni Sawi T. Ito rin ang first English single ng IVE. Love is in the air para sa K-pop stars na sina Yuna at Junyoung. Tila sinoft launch nila pareho ang kanilang relasyon nang i-post nila pareho ang picture na nakatalikod sila while holding hands. Si Yuna may pa-emoji pa ng couple with heart sa kanyang caption. Maraming fans ang kinilig dyan pero meron ding mga nambash. Matatanda ang nasangkot si Junyoung sa isang kontrobersya noong 2019 kung saan inamin niyang meron siyang pinanood na ilang sexually explicit videos na pinadala ng kanyang kaibigan. Ito ang naging ugat ng pag-alis niya sa grupong Highlight na nakilala rin sa tawag na Beast. No comment pa sina Yuna at Junyoung kung ano ba talaga ang real score sa kanilang dalawa. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Friday mga kapatid! Para naman sa ating pabawang Pampa-Good Night, nakakalulang trip ang tampok natin ngayong gabi. Oy, trampoline in the sky ang ginawa ng magkakaibigan sa Brazil. Nagpa-sirko-sirko sila sa ibabaw ng mga ulap ng walang harness. Meron din nagpapasa ng bola. 10,000 feet ang taas ng trampoline in the sky. Ang Mana Sky is the limit na pakulong yan, gawa ng kumpanyang Ebu Sim Universe.
Ang trampoline nakakabit sa isang hot air balloon. Meron din silang kasamang photographer para may remembrance ang kanilang buwis buhay na paandar. At yan po, kalating oras na lang at birthday na niya. Ay! Birthday to you! Happy birthday to you! Ito kayo! Happy birthday! Happy birthday! Thank you! Birthday! Happy birthday to you! Thank you! Salamat! Ayaw nilang lumapit kasi takot sa iyo eh. Tara guys, actually si Bernard din. Birthday Monica! Oy, salamat Frontline Tonight family. Birthday rin po ni Bernard. Tago mo eh, mukhang malakas kumain to eh. Bibigay ko sa'yo to. Thank you, Frontline Tonight. Salamat, sir. Salamat, Johnny. Salamat. Thank you. Ay, extra tayo. Yan po ang kurenta. Sinunod nila pagkamain sa malaking headlines. Ano na yan? Balitaan! At disco... Ano gagawin natin? Blow pala mo. Ay, okay. Sorry. Dapat ano tayo Oo nga. Ay, sorry, hindi ko tinanggal. Wala na akong COVID. Oo. Kunwari na talagang dinefend ko yung sarili ko. Thank you! Salamat sa inyo. Thank you. Okay, take 2. At yan po ang 45 minutes pagkamain sa malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Adlingao. Hanggang sa Lunes, mga kapatid. Magandang gabi.